po yung admission ni Duterte? I can explain very well legit explanation, but hindi naman ganun kalaki. And kasi uwi ako ng Davao Monday, sabi kasi ni Trillanes, nandoon siya, I requested mas mabuti daw yung abogado appear sa akin, hindi they can explain fully, hindi naman siya but a little less than 200 million. Hindi naman ganun kalaki. Pero magkano po lahat po? Hindi ko alam eh. Sabi ko, gusto ko buksan ngayon. Wala mang opisina pala. So, nung unang lumabas yun, dininay ng spokesman nyo. Then the following day, you admit. Ano po masabi nyo? Kasi walang account na 200. A little lesser than 200 million. Sir, how come yesterday you said thousands only, not reach millions? Sir, before that, you said Hindi ko kasi paano yung ang zero. It's either may zero ba o walang zero. Nalito kayo, sir. Nalito sa zero. Oo, billion na ang pinag-usapan. So now you're confirming that those deposits are real. Yes. Ang sinabi ko, wala akong deposito na ganung kalaki. Hindi ko sinabi na wala akong, I've said it in a different way. Hindi naman akong deposito ng ganung kalaki. Kaya nag-said wala akong account. Bakit hindi yun na ilagay sa salin? As of yun eh. Wala na, ginastos ko na. Happy ako. A little less than a million. So are you accepting Trillanes challenge, sir, yung sinabi mong bida on Monday? Okay, hindi ako makapunta because I'm going to Davao. Si Panelo si Sal Panelo will be there because he is my legal counsel. Noon pa, I told him out. I told him Panelo. They know. Yes, to open. When, sir? For Attorney Monday Panelo. nga. For Attorney Panelo. When did you call the bank today? Today. To open it on Monday. To open on Monday in front of Trillanes and Panelo. Huwag muna silang pakialaman. Allow Panelo to explain first the legal ramifications. So yan po, no? Umamin siya na totoo yung mga accounts. Kaya yung pag-validate nung documents per se ay basically si Duterte mismo yung nag-validate nun. At ang nangyari dun sa noong nagkita kami ni Panelo dun sa BPI Julia Vargas branch, yung bank manager na nakausap namin ay sabi niya, pwede na siya magbigay ng statement of account na 6 months na transactions yung lalabas. Sabi ko, sige, that will do. Pero pinigil ni Panelo yan. He made sure na walang dokumentong lalabas on that day. And precisely, wala na tayong narinig after that. Kaya hindi niya malusutan itong issue na to every time. Sige, next slide. Please. So, ito po, ang sabi ng Ombudsman, Duterte wealth documents from AMLAC similar to what Trillanes has. Yan po. Tapos sa kabila, AMLAC's bank records on Duterte show 1 billion flow of money from the Ombudsman. So, ano yan? Naka-document po yan. Next. Tapos, Pala suspends Deputy Ombudsman Karandang for disclosure. Wala naman nung dinisclose. Sinabi lang na similar. But, he got so paranoid na the investigation is gaining some headway. Kaya, tinanggal na kagad at naglagay siya ng bata niya. Next. So, yan. Next. Okay, so Malacanang talaga. Yung nag-iimbestiga sa kanya, yun ang tinanggal niya. Di ba? So, dito natin makikita, pagka kakampi niya, poproteksyonan, pagka, kalaban or against his interest, kagaya ni Asierto at ni Karandang, hinaharas. Next. So, doon lang po, no? Doon sa, isingit ko lang, doon sa BPI branch, na yung fund manager ni
ni Mr. Duterte, eventually ginawa niyang SSS president, no? Yung dun sa BPI branch na yon. So again, the pattern is there. Pag gumawa ka ng mga special operations, ipopromote ka. Biruin nyo from a, not even a branch manager dun sa BPI, Julia Vargas, ginawang SSS president. So ganun siya ka-rewarded because parte siya na nagtatago ng pondo ni Duterte. Okay, next si Peter Lim. So, ito po, pakinggan natin. In your capacity as PNP chief, can you rattle off kung sino yung pinakang malalaking drug lord at drug protector dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao? Unang-una, Your Honor, ang pinakamalaki nasa loob ng Bilibid. Sumunod, hindi ko ma-quantify yung kanilang ranking, Your Honor, dahil nga ongoing pa yung may mga revelation na lumalabas habang merong nakukuha ng statement. Now, just like this morning, nag-surrender sa akin si Lovely Impal Adam, yung in-incriminate ni Kerwin. Meron naman sa mga additional information na sinasabi. But sa ngayon, Your Honor, consider namin yung nasa loob ng Bilibid ang malalaki. Kasama na dyan yung si Peter Lim ng Cebu na sinasabi mo na hindi nahabol. So, dyan po, sinabi niya mismo na one of the biggest drug lords sa Pilipinas at that time, 2016, ay si Peter Lim of Cebu. Next slide. Pero ito ngayon ang koneksyon ni Duterte kay Peter Lim. Next. Ito, nung siya ay na-mention na nga, this was the height of Tokhang. Nagpapataya na yung mga suspected drug pushers, mga addicts. Pero itong biggest drug lord ay binigyan ng audience ni Duterte. No? Binigyan niya ng audience. Pas titignan nyo, at the office of the PDEA Region 11, no? Davao City. So baka dito yan kay next. So ito na naman. State prosecutors dismiss rap versus Peter Lim and Kerwin Espinosa. So clear. Next. Pero nung pagkalabas ni Peter Lim sa NBI, biglang ni-restore para mahuli ulit si Kerwin Espinosa. So nakita nyo, unang finailan silang dalawa, pero dinismiss, kunyari, sa kanilang dalawa, pero immediately ni-restore yung kay Kerwin Espinosa pagkalabas ni Peter Lim. Sige, next. Tapos, again, prinomote yung DOJ prosecutor who cleared Peter Lim. Di ba? Dito, maliwanag na sa amin at that time that he was protecting a special group of people nung mga panahon na yon. Ito yung mga miyembro ng kanyang Duterte drug syndicate. Next. So ito, ikukuha ko lang yung mga previous na nung pinoprofile na namin siya, inimbisiga namin siya, we came across with this. No? Next. December 11, 2009. So, merong cocaine, Davao City. Next. Sige, next. So, ito, ginagawang transshipment yung Davao City, yung Port of Davao. Galing Malaysia, ginagawa ron Davao City, then tinatransport. This, according to our information, ito yung mga panahon na merong partnership or collaboration itong Duterte Drug Syndicate with some Mexican drug cartels kasi gusto nilang ikutan na kasi well-guarded na yung Mexican border, kaya ibang ruta yung ginagawa nila.
So, pagpasok dito sa Pilipinas, tinatanggal yung mga ukay-ukay, then sisiksi ka ng saging para diretso sa either US or Canada. Next. To March 24, 2014. Ito, medyo interesting ito. Next. Kasi merong nakita na mga bricks ng cocaine dun sa loob ng container van. No? So, transshipment, pumasok, pinalitan yung ukay-ukay, nilagyan ng ano. Nakita ng mga trabahante yung mga cocaine bricks, kinuha nila. Next. So, kinuha nila, ang naiwan lang 24 cocaine bars. No? So, next. Tapos, next please. Ngayon, itong si Mr. Duterte, out of the blue, nag-o-offer siya ng reward ng 100,000 pesos for every missing cocaine brick. No? 13 specific sila. No? PDEA Region 11 ulit ito na siguro si ano pa rin. Ito pa rin si Director Wilkins ito. Alam nila na 64 cocaine bricks yung total. Paano mo malalaman yon? Na yun ang total na diniliber. Kaya namomroblema si Duterte at that time kasi itong Mexican cartels pagka naburiki mo yung kanilang shipment, mananagot ka. Kaya he went to that extent. Imagine, mayor ito ng Davao City. Dapat you should let the law enforcement agencies do their thing. Pero hindi. Kailangan niyang hanapin yun at otherwise mananagot siya. So, next. So, sige, next. So, eventually, nakuha nila lahat. So, ano na yan? Nailabas din nila. Next. Next. Sige, next. Okay. So, ito, consistent transshipment, siya. Kaso nahuhuli siya because yung USDA, meron silang information. Next. Next. Tapos, ito yan. Nung panahon ni Duterte, nung kaupo niya, talagang they ran after the different Shabu laboratories. Binasag nila lahat yon kasi yun yung local supplier. Then, so when they were done, na basag nila lahat, kaya din pinapatay yung mga chemist sa loob ng mga kulungan para wala nang gagawa ng shabu. At nung natapos yon, ito na, pumapasok na yung bulto-bulto record-breaking importations. Next. So yan, yung 4.3 billion. Next. Yung 6.8 billion. Next. Ito pa. Nung sabi nung shabu, nung PDEA, na may shabu yung magnetic lifters, itong si Duterte, ay sabi niya, pure speculation lang yon. Bakit? Kasi kay Michael Yang na shipment ito. Itong mga magnetic lifters. So, next. Ayan. So, kahit yung mga K9, sinabi na drugs yun, sabi ni Duterte, hindi yan drugs. Sige, next. So, 11 billion. Next. 1.8 billion. 5.1 billion sa Bulacan. So, ito lahat ng mga record-breaking shipments ni isang pangalan from DPDEA. Kung sino ang nasa likod nito, hindi nila masabi. Tuloy-tuloy ito. Tapos, itong mga nauhuli, kunyari, eventually, nare-recycle, kaya umabot, nagkaroon ng yung 990 kilos na shabu na inimbestigahan din ng Quadcom. So,
That's all, Mr. Chair.